Pagsilay naman nila rito, bawat isa sa kanila hindi maiwasang makaramdam ng matinding kilabot. Dahil dito, meron ng isa sa kanilang mga kasama ang piniling tumakbo papalayo. Di naman nila ito masisisi, lalo pat alam nilang hindi yun handa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napansin naman nilang dahan-dahan ang lumalapit sa kanila ang hukbong pinamumunuan ng isa sa 9 na anghel ng kadiliman. Hindi naglaon, pagpasok naman ito sa teritoryo ng kanilang baryo, mas lalo nilang naramdaman ang hindi maipagkakaila nitong presensya. Ayon kay Baldona, sa mga oras na yon, hindi lang bigat ng kanilang mga katawan ang nararamdaman nila. Sinasabayan din yon ng pag-urong ng kanilang mga kaluluwa kahit alam nila sa kanilang mga sarili na may kapasidad silang makipaglaban. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, bahagya naman sila noong natahimik nang marinig nila ang boses ni Ingkong na nagsasabi ng, "Hindi ko man maipapangako sa inyo na tayong lahat ay sama-samang masisilayan ng pagsikat ng araw bukas. Isa lang ang masasabi ko. Ano man ang mangyari, mananalo't mananalo tayo. Huwag kayong matakot magsakripisyo. Ang pagbubuwis natin ngayon ng ating buhay ay para sa mga taong ating minamahal. Naway humugot kayo ng lakas sa kanilang lahat. Para to sa kinabukasan ng ating pamilya." Pagkasigaw naman ni Ingkong sa mga katagang yon, mabilis namang umusad ang kanilang pangkat. Bilang man sa mga daliri ang kanilang bilang, ni katiting na pagkasindak, wala silang ipinakita sa kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, nang makalabas na sila ng baryo, minabuti naman nilang maghintay sa unahang bahagi ng burol na dinaraanan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, unti-unti nang naging malinaw sa kanila ang lehiyon ng mga kalaban na paparating. Ayon kay Baldo, na sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi na niya maisip pa kung mananalo pa ba sila. Sa lupa man o langit, maraming gumagalang nilalang na ang tanging hangad lamang mapaslang silang lahat. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nasisipat, pansin na pansin naman niya ang pagkakaroon ng hindi matinag-tinag na pag-asa nung matandang namumuno sa kanila. Hindi naglaon, pagtigil naman ng hukbo ng kanilang kalaban sa kanilang kinaroroonan, agad namang lumapag sa ere yung nilalang na nakalutang sa ibabaw nito. Ilang segundo pa ang dumaan, unti-unti naman itong ibinaba ang talukbong nito sa ulo, dahilan para makilala ni Ingkong ang taong nagtatago rito. Base naman sa pagkakatanda ni Baldo, isa yung matandang babae na napakaitim. Bitak-bitak na rin ang balat nito at sa estado nun, para yung patay na prineserba sa loob ng mahabang panahon. Bagaman wala siyang kaide-ideya kung sino ito, bakas naman sa pagmumukha ni Ingkong na meron yung alam pagdating sa nilalang na tumambad sa kanilang harapan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang marinig nilang magwika si Ingkong dito ng, "May, ikaw ba yan? Anong ginawa nila sa'yo? Pinahirapan ka ba nila?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagluha naman ito na parabang isang bata na matagal na panahon nang nangulila sa kanyang mga magulang. Dahil sa ipinakitang pag-uugali noon ni Ingkong, hindi naman maiwasang magduda ng mga kasama nila
ukol sa maaaring mangyari sa kanya. Yung iba nagsasabi na naimpluwensyahan na siya ng kanilang kalaban, habang ang iba naman naniniwalang nakontrol na nito ang kanyang emosyon. Dahil dito, nagsimula nang mawala ng tiwala ang mga antingero na siyang naging sanhi upang magpumilit namang kumalas ang iilan sa kanila. Pag-atras naman ng mga ito, agad namang naramdaman ni Baldo ang halos kalahati ng kanilang puwersa na bigla na lamang naglaho. Gayunpaman, kahit mas nalagay sa alanganin ang kanilang grupo, pinili naman niyang manatili sa tabi nito. Sa mga oras na yon, unti-unti na rin niyang tinatanggap na yun na nga talaga ang kanyang katapusan. Wala man siyang ideya kung papaano magwawakas ang kanyang buhay. Kahit papaano naging masaya naman siya, lalo pat hanggang sa huli, nakasama niya ang pinuno sa baryo ng mga Dibino. Ang tanging inaalala lang noon ni Baldo ay itong si Orlan na kasalukuyang walang kaalam-alam ukol sa mga pangyayaring malapit ng maganap. Ilang minuto pa ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, bigla namang lumapit sa kanila ang nilalang na kinakausap ni Ingkong. Habang pinapatahan naman nito ang matanda, panay naman ang ginagawa nitong pagsilay sa mga kasama niyang antingero na parabang binibilang ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, pilit namang sinigawan ni Baldo ang matanda upang matulungan itong makabalik sa sarili nitong ulirat. Subalit kahit anong gawin niya, nanatili pa rin yung walang epekto. Nang mapagtanto naman niya ang bagay na yon, nagdesisyon na siyang gawin ang para sa kanyang makakatulong sa matanda. Bagaman wala yun sa plano, hindi na siya nagdalawang isip na sugurin ang nilalang na naglalaro sa damdamin nito. Pagsilay naman sa kanya ng anghel ng kadiliman, bigla naman yung ngumisi habang dahan-dahang itinataas ang isa nitong kamay. Matapos naman niya yung masilayan, nagpumilit pa rin siyang sugurin ang nilalang hanggang sa napansin na niya ang tila bang mabilis na pagdilim ng buong paligid. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala na siyang nakikita, nagpumilit naman siyang pakiramdaman ng nilalang na yon hanggang sa nakarinig na siya ng mga tinig na nagmumula sa bibig nito. Sa bawat pagbigkas ng mga kataga ng nilalang na yon, ramdam na ramdam niya ang matinding paninindak at takot, pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya nagpapigil. Imbis na panghinaan itong si Baldo, gumawa pa rin siya ng paraan para mabasag ang bagat na pinagkulungan nito sa kanya. Halos lahat na ng dala niyang gamit, ibinuhos niya sa bagat na yon hanggang sa dumating ang puntong nabasag na niya ito. Pagbalik naman niya sa lugar kung nasaan ang kanyang mga kasama, nasipat naman niya ang mga itong pilit na nakikipaglaban sa mga nilalang na nasa ilalim ng pamamahala nito. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan ni Ingkong, nasipat naman niya yung nakaluhod sa lupa habang taimtim na nagdarasal. Katabi rin ng matanda ang mga gabay nito na siya namang nagsisilbing harang upang hindi yon basta-bastang malapitan ng anghel ng kadiliman. Nang mapagtanto naman niyang hindi pa nanganganib ang buhay ng matanda, nagdesisyon naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Ito na muna ang tinulungan niya sa kadahilanang di hamak na mas kinakailangan ito ng tulong kumpara sa matanda na namumuno sa kanila. Kalahating oras pa ang dumaan. Umabot na sa 7 katao ang nasawi sa kanilang hanay.
Masakit man yon para sa kanyang mga kasama, wala na silang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ayon kay Baldona, habang nakikipagpatayan sila sa mga sinaunang aswang, ramdam na ramdam nila ang lamang ng lakas ng mga ito kumpara sa kanila. Base sa kanyang mga nakita, nagtatangan ng mga makalumang armas pandigma ang mga nilalang na yon. Halos may hahalin tulad mo rin yon sa kanilang mga mahihiwagang sandata na nagtatangan ng iba't ibang abilidad. Dagdag pa ni Baldona, dahil sa mga sinaunang aswang, naramdaman nila ang matinding panghihina ng kanilang panig. Sa kanyang pagkakatanda, merong sinaunang gabunang sumugod sa kanila doon na may daladalang latigo na gawa sa buntot ng kalabaw. Punong-puno ng tinik ang latigong yon at sino man ang tamaan nito, mabilis na nalulusaw ang laman hanggang buto. Marami rin silang inilagang lumilipad na tipak ng kahoy na merong napakatutulis na dulo. Isa yun sa nagpapahirap sa kanila, kaya naman sa pagtagal pa ng kanilang pakikipaglaban, ramdam na nila ang pagsukol ng mga nilalang. Sa pagdating naman ng puntong nagkadikit-dikit na sila ng kanyang mga kasama, agad naman niya yung inabisuhan na alalayan siya. Pagkalahad naman ni Baldo sa nais niyang mangyari, pilit naman niyang itinuro ang kinaroroonan ni Ingkong habang nagwiwika sa 10 niyang kasama ng, Si Ingkong na lang ang ating pag-asa. Samahan niyo ako. Magpupumili tayong umusad patungo sa kinaroroonan niya. Kailangan natin siyang gisingin para makatulong sa atin. Nang marinig naman ng mga antingero ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkaroon na sila ng lakas para umusad. Buong puwersa naman nilang hinawi yung mga aswang na pumapalibot sa kanila. Mabuti na lang, lahat sila marunong gumamit ng sibat ni Atardar, kung kaya't sa napakaikling oras, nakahanap sila ng daan patungo sa kinaroroonan ni Ingkong. Nang masipat naman yon ng anghel ng kadiliman, bigla naman yung nakita ni Baldo na palihim na nagsasambit ng mga buhay na kataga. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong itinuro, dahilan para maramdaman niya ang isang napakalakas na puwersa na nagpupumilit humila sa kanya. Sinubukan niya pa yung labanan pero dahil sa lakas ng nilalang na yon, wala na siyang nagawa kundi ang mapasunod sa nais nito. Pagtulak naman ang kanyang katawan papalapit sa anghel, pilit naman niyang hinugot ang kanyang sandata, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya yon nagawa. Bukod kasi sa napakabigat ng kanyang kamay, yung puwersang humuhugot sa kanya, sadyang hindi niya mapangibabawan. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa nilalang na yon, agad naman niyang naramdaman ang napakagaspang nitong palad na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Noong una pa lang, alam niyo na wala na kayong tsansang manalo. Pero sumubok pa rin kayo. Nakakamangha talaga ang mga tao. Kahit wala ng pag-asa sa kanilang mga kamay, sila'y nagpupumilit pa. Hayaan mong iparanas ko sa iyo ang nababagay na parusa para sa hangal na katulad mo. Wika ng anghel. Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman itong ibinuka ang napakalapad nitong bunganga kung saan sa isang iglap naramdaman ni Baldo ang tila bang paghigop nito sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niya pa yung pigilan pero huli na ang lahat. Maya-maya pa,
Nang medyo manghina na siya, buong puwersa naman siya nitong ibinalibag sa lupa dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Sa pagbalik naman ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili nakahandusay malapit sa kinaroroonan ni Ingkong. Pagsilay naman niya rito, pilit naman niyang inabot ang damit nito. Subalit nang akmang uusad siya papalapit, bigla naman niyang naramdaman ang napakabigat na paa ng anghel ng kadiliman. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin patungo sa kinatatayuan nito, nasipat naman niya ang nilalang na yan na parabang nagpapalipad hangin ng mga buhay na salita. Dahil sa pangyayari, inisip na talaga noon ni Baldo na yun na ang katapusan para sa kanila. Kahit saang anggulo pa kasi siya noon tumingin, pilit isinasampal sa kanyang muka ang realidad. Pagsilay naman niya sa kanyang mga kasama na paisa-isa ng nabubuwal, buong puwersa naman siyang umusad papalapit sa kinaroroonan ni Ingkong. Nang mahawakan na niya ang damit ng matanda, naghihirap naman siyang nagwika rito ng, Ingkong, Ingkong, kailangan namin ng tulong mo. Pakiusap, dinggin mo ang aking pagtawag. kasabay ng kanyang pagwika ay ang paghandusay naman ng kanyang katawan. Nang maramdaman naman niyang mawawala na siya ng malay, pilit pa rin niyang kinausap ang matanda hanggang sa mapansin na niya na naririnig na nito ang mga bagay na kanyang sinasabi. Pagmulat naman ng mga mata ni Ingkong, dahan-dahan naman niyang tumayo na siyang naging sanhi upang maalis ang sabulag nung tungkod na nakabalot sa armas nito. Nang mapansin naman niyo ng mga diwatang gumagabay sa kanya, mabilis naman yung nagsipasok sa katawan ng matanda kung saan naging dahilan naman ito para mapansin ng anghel ang pagbabalik ng kanyang wisyo. Dala na rin ang bigat ng presensya ni Ingkong. Napilitan na yung dumistansya, indikasyon na hindi na nito kontrol ang mga bagay na nangyayari. Paglayo naman ng anghel sa kinaroroonan nila Baldo, panay lang naman ang pagtawa nito na animoy ng iinsulto. Ngunit sa kabila ng ginagawa ng nilalang na yon, nananatili namang tahimik si Ingkong, maiging nagmamasid sa mga pangyayaring nagaganap sa buong paligid. Pagbaling naman ito ng tingin sa kinaroroonan niya, agad naman yung nag-abiso ukol sa kinakailangan nilang gawin. Nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, tanging pagsang-ayon na lamang ang kanyang nagawa. Ni pagtanong kung papaano nila gagawin ang mga bagay na yon, hindi niya na rin naisip pa. Hindi naglaon, pagsilay naman ni Ingkong sa anghel ng kadiliman, bigla naman itong iwinasiwas ang kanyang armas sa ere, hudyat ng paninindak nito. Matapos naman niya yung gawin, mabilis naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ng anghel ng kadiliman. Sa isang kisap mata, dumagungdong ang buong paligid dahil sa pagbubuno nila. Ang mga nilalang naman na malapit sa mga ito, kung hindi nalulusaw sa kanilang mga presensya, namamatay naman bigla. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagkaroon naman ng pagkakataon itong si Baldo na puntahan ang kanyang mga kasama na nag-aagaw buhay na. Bagaman limitado ang lunas na kanyang dala, pinilit niya pa ring gamutin ang mga ito upang makapagpatuloy yon sa kanilang pakikipaglaban. Kung hindi niyo kasi na itatanong, ang daladalang lunas noon ni Baldo ay may kakayahang makapagpahiram ng lakas sa uminom nito sa napakaikling panahon. Hindi na mahalaga kung matindi ang pinsala nitong natamo,
basta ba'y kumpleto ang katawan nito. Dahil sa kanyang ginawa, muling bumangon ang mga kasamahan nila na halos magsimatay na. Awang-awa man doon si Baldo pero kinakailangan niyang gawin ito alinsunod sa nais mangyari nung matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbangon naman ng kanilang mga kasamahan, pilit naman itong ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kahit yung iilan sa kanila labas na ang bituka. May mangilan-ngilan na rin sa mga itong patay na, pero sa tulong ng lunas ni Baldo, nagawa niya pa ring maibalik ang mga kaluluwa nito. Dahil dito, bumalik naman ang puwersa ng kanilang pangkat kahit sa limitadong oras lang. Sapat na yon para sa kanila ni Ingkong upang maisagawa ang kanilang mga plano. Habang patuloy naman siyang sinusunggaban ng hindi mabilang na mga aswang, nagpumilit naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng matanda. Ang nais kasing mangyari ni Ingkong noon, mabigyan siya ng pagkakataon para mapaslang ang mismong pinuno ng kanilang mga kalaban. Naniniwala kasi ito na kapag natalo na nila ang anghel ng kadiliman, yun na rin ang magiging mitya upang mawala ng bisa ang utos nito sa lahat ng aswang na bumubuo ng kanyang lehiyon. Ngunit sa kasamaang palad, habang unti-unti naman siyang lumalapit sa kinaroroonan ni Ingkong, mas lalo namang dumarami ang kinakaharap niyang kalaban. Hindi naglaon, nagawa na rin siya nitong mapatras at nung malapit na siyang masukol, dumating ang kaibigan nilang antingero na halos mapuno na ang dibdib nito ng mga matatalas na tipak ng kahoy. Sa estado ng taong yon, alam niyang hindi na yon makakaligtas, kaya na may nagdesisyon siyang gamitin na lamang ito bilang kanyang kalasag at pain. Mahirap man yun para kay Baldo pero sa kalagayan nila noon, wala nang puwang ang pagkakaroon ng malambot na puso. Maya-maya pa, pagbigay naman niya dito ng utos, magkasama naman nilang tinahak ang daan habang seryosong nag-uusap. Sa kanilang pananakbo, nabanggit ng antingero ang kagustuhan nitong makita pa ang kanyang pamilya. Yun nga lang, alam niyang malabo na yung mangyari, kaya na may hindi niya mapigilang malungkot buhat sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Gayunpaman, sa kabila ng mga pinagdaanan niya, wala naman siyang naging pagsisisi, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na ang sakripisyong ginawa nila ay parte ng kanilang dakilang tungkulin. Manoy Baldo, kung makakabalik ka man ho sa baryong sinilangan ko, sana ho maibalita mo ito sa aking pamilya. Ayokong umasa sila, kaya sa lalong madaling panahon, hangad kong malaman nila ang tungkol sa nangyari sa akin. Kapag natapos na ho ito at nataong buo pa ang bangkay ko, pakidala ho nito sa aming pamamahay. Abisuhan niyo silang gusto ko mailibing sa isang mapayapang bukid. Yun lang ho ang nais ko. Kaya sana mapagbigyan niyo ho ako. Mangiyak-ngiyak na wika ng antingero habang nakatingin sa malayo. Nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang pilit na ikinukubli ang sakit na dulot ng pagkadurog ng kanyang puso. Pakiramdam niya noon napakasamang tao niya dahil wala siyang nagawa para mailigtas ang buhay ng kaibigan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makagawa na yon ng sapat na daan patungo sa kinaroroonan ni Ingkong, bigla naman yung napaluhod sa mismong kinatatayuan nito habang masayang kumakaway sa kanya. Paglingon naman niya rito, saksing buhay siya kung papaano yun pagtulungan ng mga aswang
habang pilit na dinadarag patungo sa karimlan. Segundo lang dinoon ang dumaan matapos niyang mapansin ang unti-unting pagkaubos ng kanilang mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto na ang kinakailangan na lamang niyang gawin ay magpatuloy. Kung sakali man kasing umatras pa siya, wala na siyang babalikang kasama. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang distansya nila ni Ingkong, agad naman niyang ginamit ang mutya ng bao na siyang naging sanihi upang tuluyang mawala sa paligid ang kanyang presensya. Paglapit naman niya sa anghel, dali-dali naman niyang dinukot ang kanyang armas. Ngunit nang akmang tatagain na niya ito, bigla naman niyang dumistansya sa kanila patungo sa kinaroroonan ng pangunahin nitong pangkat. Nang mapansin naman niyo nila Baldo, wala naman silang nagawa kundi kalabanin yung mga aswang at sinaunang gabunan na nasa paligid lang nila. Sa kasagsagan naman ng kanilang pakikipaglaban, hindi niya maipagkakaila ang lakas ng mga sandata nito. Ayon sa kanya, tatatlo lang noon ang sinaunang gabunan na nakaharap nila, pero pakiramdam niya, nakikipaglaban sila sa isang grupo ng mga gabunan. Dagdag pa ni Baldo na napakahirap kalabanin ng mga nilalang na yon dahil kagaya nila may tangan yung mahiwagang sandata kahit nakapagpalit anyo na. Triple din ang lakas ng mga ito at halos kahit malayo ang mga nilalang na yon. Mapapansin mo ang pinagkaiba sa kanilang mga anyo kumpara sa mga pangkaraniwang gabunan. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, walang patid naman nilang pinagtulungan ng mga ito hanggang sa nagawa na rin nila yung mapaslang. Sa pagkamatay ng mga sinaunang gabunan, napakadali na lamang para sa kanila na malipol ang mga tagasunod nito. Hindi naglaon, pansamantala namang naantala ang kanilang pakikipagdigma na siya namang nagbigay sa kanila ng pagkakataon para makapagpahinga at makapagmasid sa paligid. Habang pinagmamasdan naman nila ang lugar na yon, kitang-kita naman nila yung mga kasama nilang nakabulagta sa damuhan na wala ng buhay. Matapos naman nilang masaksihan ang mga ganoong bagay, dali-dali naman nilang ibinaling ang kanilang paningin sa kinaroroonan ng kanilang mga kaaway. Pagsilay naman nila rito, tumambad sa kanila ang halos nasa 10 mga ngabayo kasakasama ang humigit sa 40 aswang na naghihintay lamang ng utos. Hindi rin nila mabilang ang mga sinaunang gabunan na naroon na pasimple lamang na nagtatago sa buong paligid. Maya-maya pa, pag-usad naman ng mga nilalang na yon, wala naman silang nagawa kundi ang manatili sa kanilang kinaroroonan. Kahit dadalawa na lamang sila, hindi pa rin sila nakikitaan ng pagsuko. Pagsilay naman ni Baldo sa matanda, mahinahon naman yung nagwika rito ng, Ingkong, ano na kaya ang mangyayari sa atin? Sa estado natin ngayon, wala na tayong magagawa kundi ang mamatay sa mga kamay nila. Ganito pala kalakas ang mga mortal nating kalaban. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit mo sila iniiwasan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napasilay sa kanya habang seryosong sumasagot ng, Magtiwala ka. Kung ipagkakaloob ng Diyos na iligtas ang ating buhay, gagawa siya ng paraan. Pero kung ito na talaga ang oras natin, tanggapin na lang natin. Kahit papaano naging makabuluhan naman ang ating pamumuhay sa mundong ito.
Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang kalmado naman itong paghintay sa mga kalaban nila. Nang mapansin naman yon ni Baldo, doon na siya nagpasya na anuman ang mangyari, hindi niya iiwan ang matanda. Nagdesisyon na rin siyang bumulong ng mensahe kay Orlan sa paniniwalang maririnig niya ito kapag nagising na siya. Matapos naman niya yung gawin, matapang naman nilang hinintay ang mga nilalang na yon hanggang sa unti-unti nang lumiliit ang distansya sa pagitan nila. Pagsilay naman nilang ilang dipa na lamang ang layo ng mga ito, buong tapang naman nila yung sinugod, bitbit ang kanilang mga armas na halos purulin na ng mga batong nahati nila. Sa muling pagsiklab ng digmaan sa lugar na yon, walang habas naman nilang pinagpapapatay ang lahat ng aswang na sumusugod. Habang ginagawa nila ito, pakiramdam naman ni Baldo, parang hindi pa rin nanghihina ang pangkat ng mga kalaban nila. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang nanghihina na ang kanyang katawan, mahinahon naman niyang hinintay ang nilalang nakikitil sa kanyang buhay. Maya't maya na rin ang kanyang pag-alala ng kanyang nakaraan dahil ang nais niyang mangyari bago siya mawala ng hininga, ang mga mahal niya sa buhay ang tanging papasok lamang sa isipan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, tuluyan na nga siyang napabagsak sa lupa at kasabay nito ang walang patid na pagsunggab ng mga nilalang kay Ingkong. Kahit karamihan sa mga ito walang nagagawa kundi ang mamatay sa mga kamay ng matanda. Hindi naglaon nang medyo matambakan na yon ang bangkay sa kinaroroonan nito. Bahagya naman yung napatigil habang unti-unting napapangisi. Pagbaling naman ito ng kanyang paningin kung saan naroon ang anghel ng kadiliman, tumawa lang naman siya habang nagwiwika rito ng, Siguro hindi pa itong panahon namin para mamatay. Mabuti naman at nakaabot ang aking mga kapatid. Kasabay ng paglahad nito ni Ingkong ay ang pagrinig naman nila sa mga malalakas na dagundong na bigla na lamang bumalot sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala namang napatigil sa pag-atake ang mga sinaunang gabunang nakapaikot doon sa lugar kung saan sila naroon. Pagsilay naman ng mga ito sa mga burol na malapit sa pinaglalabanan nila, doon nila nasilayan ang grupo ng mga dibino na nakasakay sa mga malakabayong nilalang nagawa sa lupa. Nagkalat ang mga ito sa tatlong direksyon na siya namang labis na ikinagulat ng mga nilalang na nagtutulong-tulong para paslangin sila. Maya-maya pa, pagkarinig naman ng mga ito ng pagtunog ng isang malakas na tambuli, wala na yung nagawa kundi salubungin ang mga dibino na nagpupumilit sumukol sa kanilang grupo. Pagsalubong naman doon ng mga nilalang, agad naman silang pinaulanan ng mga ito ng mga palasong binabalot ng mga buhay na salita. Kahit anong tibay ng puder ng mga kalaban nila, wala yung silbi sa aral na tangan ng kanilang mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, muli namang nagkaroon ng lakas ng loob itong si Baldo na makipaglaban. Isa't kalahating oras ang lumipas, ramdam na ng mga nilalang ang pagkasupil ng kanilang pangkat. Akala nila makakabawi pa sila, pero pagpakalat naman ni Ingkong ng mga pantigalpong usal, kalahati sa mga ito ang halos hindi na makagalaw. Pagtungtong naman ng 10:00 ng gabi, nasipat naman ni Baldo si Orlan na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Di pa man ito nakakalapit, agad naman yung nagpasapi sa kanyang gabay
na siyang naging sanhi upang mabilis na kumalat sa paligid ang laso ng reyna ng Markupo. Sa sobrang galit din ito, muli nitong tinawag ang 2 dambuhalang Markupo na nanananahan sa mismong punyal nito. Yung isa parang perlas ang kulay, habang ang isa naman parang batong uling. Kapag tinatamaan din yon ng liwanag ng buwan, nanginginig ang dulo ng mga kaliskis nito na parabang talim ng isang napakatulis na tabak. Segundo lang noon ang dumaan. Walang patid naman itong sinakmal at pinuluputan ang lahat ng aswang na maabutan nito. Ultimo mga sinaunang gabunan, wala ring panama sa mag-asawang Markupo sa kadahilan ng kahit anong gawin nila. Wala silang kapasidad na makakabasag ng kahit isang kaliskis nito. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam naman ng anghel ang pagkalipol ng kanyang hukbo. Sa pagdating naman ng puntong wala na yung mapagpipilian, nagdesisyon na itong magpalit anyo. Nang mapansin naman yon nila Orlan, agad naman nilang inihinto ang kanilang pag-atake upang masaksihan ang gagawin nito. Maya-maya pa, pag-atungal naman ng nilalang na yon, lahat ng balat at kalamnan nito unti-unti nang nalagas. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang isang nilalang na napakalayo ng anyo sa isang sinaunang gabunan. Paglalarawan naman niya sa nilalang na yon, meron itong 6 na pakpak na parang gawa sa balat. May mga nakausli yung tinik sa balikat, tapos nakatalukbong ng isang maitim na telang gawa sa balat ng hayop ang ulo nito. Napupuluputan din ng kadena ang katawan ng nilalang na yon, at sa estado nito, para yung bilanggo. Sa pagbuka naman ng kanang kamay nito, umahon mula sa ilalim ng lupa ang isang napakahabang espada na animoy gawa sa batong nagbabaga. Sa unang tingin, sadyang nakakapangilabot ang armas na yon, na kahit pagsilay lamang dito, mararamdaman mo ang iyak ng napakaraming kaluluwang namatay at pinahirapan ito. Pagsilay naman ni Ingkong sa nilalang na yon, mariin naman sila nitong inabisuhan na mag-ingat. Ayon sa matanda, unti-unti nang nabibigyan ng linaw ang tungkol sa nilalang na kaharap nito. Kung hindi siya nagkakamali, yun ang anghel ng galit at puot. Isa sa mga namamahala sa impyerno. Dagdag pa nito na, kung nagkataong nasa ibang dimensyon sila, paniguradong masisilayan nila ang iilan sa mga abilidad nito, kagaya ng pagtawag ng mga kalansay at pagpapakalat ng salot sa buong lugar. May kakayahan din yung bumulong sa isipan ng kanyang mga kalaban na siya namang nagiging sanhi ng pagpapatayan ng mga ito. Matapos naman yung mailahad ni Ingkong, mahinahon naman sila nitong pinayuhan na kahit anong mangyari huwag nilang pahihinain ang kanilang pananampalataya. Sa oras kasi na maramdaman yon ng nilalang, yon ang gagamitin nitong paraan para mapasok ang mga wisyo nila. Nga pala, Pinuno, hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan ng anghel na yon. Basta, nasa lengguaheng Griego ang pangalan nito. Pagkalahad naman ni Ingkong sa mga bagay na yon, agad naman itong pinalabas ang 2 diwatang gumagabay sa katawan niya habang nagwiwika sa kanyang mga kasama ng, Kami na muna ni Orlan ang makikipaglaban sa nilalang na yan. Mas mainam na umantabay na lang kayo at umatake kung makakakita kayo ng pagkakataon. Kaya siyang napili kong makipaglaban sa aking tabi ay dahil sa 2 ahas na kanyang pagmamay-ari.
Nauunawaan niyo ba ang nais kong mangyari? Nang marinig naman yon ng kanilang mga kasama, sabay-sabay naman yung sumagot, hudyat ng pagsang-ayon nila. Nang mapagtanto naman nilang walang tutol sa kanilang gagawin, agad naman nilang sinimulang maglakad papalapit sa nilalang na yon. Upang masiguro ring hindi siya mawawalan ng lakas, pilit naman siyang uminom ng lunas na makakapagbigay sa kanya ng sapat na panahon para makipaglaban. Nang masipat naman ni Baldo ang kanyang ginawa, hindi naman ito maiwasang mag-alala para sa kalagayan niya, gawa ng alam nito kung ano ang epekto sa katawan ng lunas na yon. Sa estado rin ni Orlan, maaaring malagay sa bingit ng kamatayan ang buhay nito. Noong una, inakala niyang makakapagtimpi siya. Pero paglayo naman ng kaibigan niya, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na mapasigaw naman dito ng, Huwag mong sagarin ang sarili mo. Kung hindi mo kaya, umatras ka na. Marami pa naman kami ritong handang pumalit sa'yo. Dahil sa kanyang sinabi, bahagya namang napasilay sa kanya si Orlan, bakas sa pagmumukha nito na parabang hindi yun natutuwa sa mga katagang kanyang binitawan. Maya-maya pa, nang akmang tatalikod na yun sa kanya, narinig naman niya yung sumagot ng, Sinasabi mo bang mahina ako? Huwag mong ipapamukha sa akin yan. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagdala sa'yo sa lugar kung saan ka man ngayon nakatayo. Matapos naman itong mailahad ni Orlan, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa isip-isip ni Baldo, hindi ganoon ang pamamaraan ng pag-iisip ng kaibigan niyang yon. Kung hindi siya nagkakamali, may mga dahilan ito kung bakit nasabi nito sa kanya ang mga ganoong bagay. Paglayo naman ito sa kinaroroonan nila, mabilis naman itong tinahak ang daan kasama ang 2 ahas na tinawag niya. Pagsilay naman ng mga dibino sa ginawa ni Ingkong at ni Orlan, agad naman silang sumunod dito para maghatid ng tulong kung yon ay kailangan. Sa pag-uumpisa naman ng pakikipaglaban ng dalawa, kitang-kita nila kung papaano kumilos na parang kidlat ang anghel na yon. Marami rin itong ipinamalas na abilidad, kagaya ng pagkontrol nito sa anino at paglubog nito sa ilalim ng lupa para makagawa ng isang mabisang pag-atake laban sa kanila. May kakayahan din yung ibato ang hawak nitong espada at sa kumpas ng kanyang kamay, kayang-kaya niya yung pabalikin na parabang may sarili yung pag-iisip. Halos ilang beses na rin yung pinuluputan ng kaibigan niyang Markupo, pero sa hindi malamang dahilan, dumudulas lang ang katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, bigo naman silang makagawa ng paraan para maatake ng direkta ang nilalang. Naging palaisipan din para sa kanila kung papaano mababasag ang kunat ng kabal nito, ganon din kung papaano mapasok ng kanyang lason ang katawan nito. Sa loob ng halos kalahating oras nilang pagbubuno, nanatili pa ring malabo sa kanila kung papaano nila mapapaslang ang mga nilalang na yon. Pagkaraan pa ng ilang minutong pakikipagbuno nila, wala pa ring ipinakitang panghihina ang anghel. Ilang beses na rin yung sinubukang sunugin ni Ingkong pero hindi sapat ang apoy na kanyang nililikha para magapi ito. Bukod kasi sa may kakayahan ng nilalang na yon na kumontrol ng apoy, napagtanto rin nilang nagmula pala yon sa impyerno. Maaaring ang apoy na nililikha ng matanda ay mas nagbibigay lamang dito ng dagdag na lakas at kakayahan. Matapos naman nila yung maunawaan, agad naman silang gumawa ng panibagong taktika kung papaano nila yon magagapi.
Subalit, nang mapansin naman ng anghel ang kanilang binabalak, mas lalo yung nagpumilit umatake nang sa gayoy hindi sila nito mabigyan ng pagkakataon para makapaghanda. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, halos magamit na ni Orlan ang lahat, maliban na lamang sa bago niyang kakayahang natutunan. Akala niya maiiwasan na niya ang paggamit nito, pero nagkamali siya. Pagsilay niya kasing unti-unti na nitong napapangibabawan si Ingkong, nagdesisyon na siyang gamitin ang bagay na yon. Maya-maya pa, pagbitaw naman niya ng mga engkantasyon, agad namang lumapit sa kanya ang matanda habang seryosong nagwiwika ng, Huwag mong gawin yan. Alam mo kung anong rebuelta niyan sa katawan mo. Iho, bata ka pa. Mag-isip ka ng paraan para matalo ang ating kalaban. Alam kong pantas ka at kailan may hinding-hindi ako nagkamali ng pagpili ko sa'yo. kasabay ng pagwika ni Ingkong ay ang pag-iling naman ni Orlan, senyales na tumututol ito sa nais mangyari ng matanda. Pagsilay naman niya rito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumagot doonang, kagaya ng mga nawala nating kasama, nakahanda rin ako magbuwis ng buhay. Hindi ko sasayangin ang pagkawala nila at gagawin ko ang lahat para matumbasan ang sakripisyo ng mga kapatid nating nakipaglaban habang wala ako. Matapos naman niyang mailahad ang bagay na yon, agad naman niyang itinarak sa lupa ang punyal ng reyna ng Markupo na siyang naging sanhi upang kunin niyo ng aninong umahon dito na dahan-dahan namang nagkakaroon ng pisikal na anyo sa pamamagitan ng mga tipak ng lupa at mga batong nagkalat sa buong paligid. Maya-maya pa, sumunod na rin ang iba pa nitong mga kasama na pawang nabibilang sa mga matataas na uri ng engkanto. Hindi rin mabilang ang mga diwatang tinawag niya, kalakip ang mga dibino at aswang na nag-alay ng buhay noong mismong gabing yon. Pagsilitawa naman ng mga ito, ramdam naman ni Ingkong ang lakas na nagmumula sa mga nilalang na yon. Ngunit pagsilay naman ito sa kinaroroonan ni Orlan, napansin naman itong kumukuha ng lakas ang mga nilalang na tinawag niya sa kanya mismong kaluluwa. Gayunpaman, hindi niya na yon pinagkaabalahang pansinin pa sa kadahilan ng kahit patigilin niya pa ito, hinding-hindi na nila mababawi ang rebuelta sa katawan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maibalik na niya ang lahat ng nilalang na nawala, walang pagdadalawang isip naman niya yung inutusang sumugod sa kinaroroonan ng anghel. Pagsilay naman ni Ingkong sa mga bago nilang kasama, agad naman yung nakiisa nang sa gayoy makagawa sila ng paraan kung papaano yon mapapaslang. Akala nila magiging madali na lang ang lahat, pero pagkabasag naman ng kabal ng anghel, laking gulat na lamang nila nang bigla nitong higupin ang lahat ng aninong bumubuo sa mga nilalang na kanyang tinawag. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo namang nanumbalik ang lakas ng nilalang na siyang naging sanhi upang unti-unti namang mawala ang pag-asang kanilang pinanghahawakan. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa si Ingkong kundi gumamit na rin ng mga ipinagbabawal na lihim. Walang sabi-sabi, bigla naman itong itinarak sa lupa ang kanyang sandata habang taimtim na nagsasambit ng mga engkantasyon, kalakip ang pagtawag sa mga anghel at mga diwata. Humingi na rin yun ng tulong sa mga engkantong umaaligid sa lugar kung nasaan sila, na parabang ito na lang ang nakita nitong pag-asa para matalo ang anghel ng kadiliman. Matapos namang magsambit ni Ingkong ng mga buhay na salita, dahan-dahan naman itong hinugot ang nakatarak niyang sandata sa lupa
at kasabay nito ang pagliwanag ng mismong uka kung saan tumarak ang pinakadulo nito. Mula sa lugar na yon, may mga lumabas na espiritu na mabilis namang pumasok sa kanyang katawan. Noong una, kokonti lang ang bilang ng mga nilalang na yon. Pero habang tumatagal, lumalaki ito at dumarami. Sa loob ng ilang minutong paghigop doon ng matanda, kitang-kita nila kung papaano mag-iba ang anyo nito. Hindi naglaon, nang maubos na ang mga espiritong umahon mula sa lupa, doon bumungad sa kanila ang bagong anyo ni Ingkong. Bukod sa paglaki palalo ng mga kalamnan nito, unti-unti na rin nilang napapansin ang tila bang pagkakaroon ng maraming bitak sa balat ng matanda. Lumakas din ng lumakas ang presensya nito hanggang sa maramdaman na nila ang kakaiba nitong epekto sa kanilang mga katawan. Nag-umpisa na rin gumamit ng mga elemento itong si Ingkong na siya namang paisa-isa niyang ipinapasok sa tangan niyang armas. Matapos naman ang kanyang paghahanda, agad naman siyang napasilay kay Orlan habang nagwiwika dito ng, Ngayon parehas na tayo. Sumunod ka. Tapusin na natin to. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, tumangulang naman siya habang nakangiti. Nang akmang susugod na sila, masaya naman siyang sumagot dito ng, Maraming salamat, Ingkong. At hanggang sa wakas, hindi mo ako pinabayaan. Nang mailahad naman niya ang mga katagang yon, walang pagdadalawang isip naman niyang ginamit ang pinakamalakas niyang abilidad. Pagselyo at pagkulong ang pinakapangunahing kakayahan ni Orlan, habang kay Ingkong naman, paglakbay sa mga dimensyong hindi basta-bastang napupuntahan ni Numan. Dahil sa mga abilidad nilang yon, nagawa nilang mailayo sa mundo ng mga tao ang nilalang. Upang masigurong hindi masasayang ang kanilang sakripisyo, pinili nilang dalhin ang lahat ng nilalang na may kaugnayan dito. Di naman sila nahirapang maisakatuparan ang bagay na yon sa kadahilan ng bago manghina itong si Orlan, na gawa ng matunton ng mga kaibigan niyang nilalang, ang mismong lubid ng kamatayan na nagdudugtong sa anghel na nadakip nila at sa iba pa nitong kasama. Pagsilay naman ng matanda na handa na ang lahat, agad naman yung gumawa ng lagusan kung saan maihahalin tulad mo ang liwanag nito sa liwanag ng buwan. Dahil sa pangyayaring yon, nagpumilit namang kumawala ang anghel ng kadiliman, subalit huli na ang lahat. Bago pa man kasi nito mawasak ang lahat ng aninong ginawa ni Orlan, unti-unti na yung nahigop ng lagusang ginawa ni Ingkong. Pagramdam naman niyang papasok na siya sa loob nito, may itinapon siyang libreta at garapon sa mismong kinaroroonan ni Baldo. Dahil dito, nanlulumo naman yung napasilay sa kanya. Ang mga mata nito, maraming nais sabihin pero yung bunganga nito, nanatiling nakasarado. Nang mapansin naman yun ni Orlan, masaya naman siyang nagwika sa kanyang kaibigan ng kanyang saloobin. Magpatuloy ka, Baldo. Huwag kang malungkot kahit wala na kami sa tabi mo. Nasasaad sa libretang yan ang lahat ng karunungang taglay ko. Kung gusto mo akong maalala, uminom ka ng kakarampot na langis mula sa garapong yan. Pangako, kahit saan man ako mapadpad, sasagot at sasagot ako sa iyong pagtawag. Wika ni Orlan sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, mabilis naman yung hinugot ng lagusan. Pagsilay naman ni Ingkong na wala na siya, dali-dali naman yung naglakad patungo sa loob nito.
Nang akmang malapit na yung pumasok, muli yung sumilay sa kanila habang isinasaad ang pagpapasalamat nito sa kanilang mga sakripisyo. May dalawang salita rin yung binitawan sa kanila na siya namang tumatak sa isipan ni Baldo. At ang mga katagang yon, walang iba kundi ang magpatuloy at manalig. Sa mga unang araw, wala pang kaide-ideya si Baldo ukol dito. Pero habang tumatagal siya, doon niya napagtanto na yon ang sikreto para sa isang magandang buhay. Maaari mang hindi yun nauunawaan ng iba pero para sa kanya, mas maliwanag pa ito kesa sa sikat ng araw. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, unti-unti na ring nawala ang liwanag na nagmumula sa uka. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad namang dumaan sa kanilang kinaroroonan ang isang napakalakas na hangin na nagmumula sa direksyon kung saan nakatayo ang bundok ng Sierra Madre. Dahil dito, napagtanto naman nilang gumuho na ang palasyo ng 9 na anghel ng kadiliman. Subalit sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng panlulumo, gawa ng ang naging kapalit nito ay ang buhay ng kanilang pinuno at ang napili nitong disipulo. Tama kayo ng hinala, si Orlan ang piniling disipulo ni Ingkong. Ang mismong naglahad nito ay yung 4 na matatandang dibino na minsang naglingkod sa ilalim ng pamamahala nito. Sa totoo lang, silang 4 ang nakatalaga para magmana ng abilidad ni Ingkong. Pero wala yung napili sa kanila. Gayunpaman, hindi naman sila nakaramdam ng puot at pagkainggit sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na Diyos mismo ang pumili sa magiging tagapaghalili ng matandang namamahala sa kanilang lahat. Matapos naman ang pangyayari, nang medyo bumalik na sa normal ang kaganapan, nagdesisyon na silang kunin ang labi ng kanilang mga kasama. Ayon kay Baldo, hindi na niya nabilang pa ang mga namatay noon, gawa ng yung kanyang espiritu lumilipad sa mga oras na yon. Dagdag pa niya na, inabot na sila ng madaling araw sa patag para lamang mailibing ang lahat ng kasama at kalaban nilang nagbuwis ng buhay. Sa paglipas pa ng mga araw, pansamantala naman siyang nagkaroon ng ugnayan sa mga dibino. Mula rin noon, itinuring ni Baldo na ang kanyang espiritu ay ang espiritu ni Orlan na nabubuhay sa kanyang katawan. Naniniwala siya na may mga pagkakataon na ang kaluluwa nito ang namamahala sa katawan niya. Yun din ang rason kung bakit nailahad niya sa kwentong ito na patuloy pa ring nabubuhay itong si Orlan. Pero alam niyo, pinuno, na kahit itong si Baldo, walang kaide-ideya kung saan man naroroon si Orlan at si Ingkong. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng hindi na sayang ang sakripisyo nito. Buwan pa ang dumaan, sinubukan niyang bumalik sa lugar ng Sierra Madre. Mag-isa niyang pinasok ang teritoryo ng 9 na anghel ng kadiliman, pero wala na siya roong naabutan. Napakalinis na rin ang buong paligid. Ngunit sa pinakatuktok nito, naroon pa rin ang palasyo na minsan itong pinagtirahan. Nakatirik pa rin ang pundasyon nito sa ulap, indikasyon na hindi pa rin nawawala ang bisa ng kanilang mga kapangyarihan. Dahil sa kanyang nadiskubre, sinubukan naman niyang magsaliksik upang malaman ang katotohanan sa likod nito. Base naman sa kanyang mga nadiskubre, napag-alaman niyang hindi gumuguho ang palasyong yon dahil magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring buhay ang mga anghel ng kadiliman.
Nag-aalala man si Baldo para sa kanyang nalaman. Hindi naman yun nagbigay ng dagok sa buhay niya. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi na yon makakabalik pa. Matapos naman niyang malaman ang mga bagay na may kaugnayan sa mga ito, pinili naman niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Kung saan-saang bayan na din siya noon nakarating, pero sa kasamaang palad, hindi niya doon naramdaman ang buhay na kanyang inaasam. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon siyang bumalik sa karatig baryo ni Orlan. Bago rin siya tuluyang nalagay sa tahimik, inilahad niya sa pamilya ng pumanaw nilang kaibigan ang tungkol sa pagkamatay nito. Masakit man yun sa pamilya pero wala na yung nagawa kundi tanggapin ang mga nangyari. Pagsilay naman ni Baldong masaya na ang mga ito. Mag-isa naman siyang pumanhik sa mga bundok para hanapin ang kanyang tadhana. Nakita niya noon ang kanyang sarili sa isang masukal na gubat na merong mapayapang paligid. Bagaman mahirap doon ang buhay, nagdesisyon siyang doon na sayangin ang kanyang natitirang panahon sa mundo. Upang magkaroon naman siya ng salapi, paminsan-minsan naglilibot siya sa mga bayan-bayan para magbigay ng serbisyo. Ayon sa kanya, na dahil sa gawain niyang yon, hindi niya maipagkakaila na nabubuhay siya sa mga abuloy. Bagaman kumukuha siya ng kapalit, di naman siya nahihiya, gawa ng ang serbisyong ibinibigay niya ay sobra-sobra pa. Magmula noon pinuno, palagi nang may nagbabantay kay Baldo tuwing naglilibot siya. Minsan nga, may mga pasyente siyang nagpupumilit na rin talagang tumungo sa pamamahay niya para magpagamot. Siyempre, hindi naman niya tinatanggihan ng mga ito, lalo pat aminado siyang yon ang kanyang trabaho. May abuloy man na wala, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang matulungan ang taong nagtitiwala sa kanya. Sa paglipas pa ng mga taon at dekada, medyo matanda na at makakalimutin itong si Baldo. Ngunit sa kabila nito, nagsilbi pa rin siyang bangungot sa lahat ng nilalang na napapadaan sa kanyang lugar. Di man sa pagmamayabang pero kapag pumapanhik siya ng baryo at saktong may nakasalubong siyang taong nagtatanga ng lihim na aral sa kaliwa, di pa man siya nito nakakausap, nagkukusa na yung kalasin ang lahat ng aral na kanilang tinatangan. Lubos naman yung ipinagpapasalamat ni Baldo, gawa ng hindi na siya umaabot sa punto na kinakailangan niya pang parusahan at bawian yon ng buhay. Dagdag pa niya na, dahil sa medyo matanda na siya at nauunawaan na niya ang mga bagay-bagay, sinubukan niyang maging maluwag sa mga nilalang nakalaban ng kanyang pananampalataya. Noong una, inakala niyang magiging mahirap ito. Pero sa hindi malamang dahilan, nagkaroon siya ng mga tagasunod na aswang. Magmula din noong nalaman nito ang kanyang itinuturo, pilit naman itong sinubukang baguhin ang nakagisna nilang paniniwala. Siyempre, ikinatuwa naman yun ni Baldo. Gawa ng masaya siyang may nakikitang tao na unti-unti nang nagninilay dahil sa nalaman na nito ang totoo. Ngayong matanda na siya at nag-iisa na lamang sa buhay, may mga pagkakataon pa ring nakakausap niya itong si Orlan. Tuwing sumasapi din yun sa kanyang katauhan, pilit namang nanunumbalik sa kanyang memorya ang tungkol sa kaharian ng mga sinaunang aswang. Okay. Opinyon ko sa buong serye natin. Nakakalungkot, no? Kasi inakala ko na meron tong happy ending. Pero kasi
sabi nga ni Ingkong na kapag gagamit ka ng sobrang lakas na kapangyarihan na nanggagaling sa kanan, meron niyang rebuelta. Yun yung nangyari sa kanilang dalawa. 'Di ba? Sabihin na natin na natalo nila yung Siyam. Kasi ako, pakiramdam ko, hindi nila natalo eh. Kasi isa pa lang parang sobrang naghihikahos na sila eh. 'Di ba? Tapos pumasok pa sila dun sa dimension. Alam nyo ako, sa palagay ko lang, pero hindi ako 100% na tama to. Hindi nila natalo yung Siyam. Nagkaroon lang ng matinding kasunduan sa pagitan ng kanan at kaliwa. Yun nga, yung Siyam na anghel, tsaka si Tandang Ingkong at itong si Orlan. 'Di ba? Kasi alam din ng Siyam na anghel kung anong kapasidad ng dalawa. 'Di ba? Sabihin na natin kaya silang talunin ng dalawa. Pero hindi ganun kadali yun. O baka hindi pa nga posible yun. Kasi isa pa lang, hirap na sila eh. Siyam yun. 'Di ba? Feeling ko ganun lang. Or sa kasunduang yun, may mga antingero o mga matitinding dibino ang nakisali sa pagpupulong. Tapos napag-usap-usapan nila na ganito na lang yung mangyayari. Tapos itong Siyam na anghel, bilang natatakot dun sa mga dibinong kaharap nila, pagpalagay na natin na nandoon si Mamang, nakipagkasundo na nga lang talaga. Kasi kung ipagpapatuloy nila yung paglalaban na yon, pakiramdam ko aabutin siguro ng 10 taon, dekada o ilang dekada, ilang siglo bago matapos yung labanan. Kasi ibang level na yung pinag-uusapan natin dito eh. 'Di ba? So siguro para hindi na mapagod both side, meron na lang silang ginawang kasunduan. Kasi kung matutuloy yung gera, hanggang ngayon hindi pa rin tapos yun. 'Di ba? Siguro wala tayong ibang kwento kasi yung ibang mga matitinding antingero, albularyo o dibino, makikisali ron eh. Same side dun sa Siyam na anghel ng kadiliman, makikisali rin yung mga yon. So, ang mangyayari, walang katapusang gera, walang katapusang digmaan. Paulit-ulit lang yung cycle. Tapos, lahat sila nasa spiritual na anyo pa. So, kung may isang mamatay, babalik yun sa ganun. So, paulit-ulit. 'Di ba? Ang sa akin, yun lang yung nakita ko sa buong kwento. Walang nagtagumpay dito. Tabla lang. Daw sinakripisyo ni Orlan tsaka ni Tandang Ingkong yung mga buhay nila. Yun lang. Yun lang yung pangit. Yun lang yung pangit dito sa side natin ng mga nasa kanan. Pero sa kaliwa, walang nalaga sa kanila eh. 'Di ba? Yun lang yung nakikita ko pero hindi ako na 100% na sure doon. Kaya babase ako sa inyo. Kayo, kung may opinion kayo sa buong serye na to, comment nyo lang sa baba. Pasalamat na rin tayo kay Baldo. Pa-comment ako dyan ng maraming salamat, Baldo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.